Dumiretso siya sa may bukana ng kusina at tumayo doon saglit. Ako na yaya, ang maglalagay ha. Sabihin mo lang kung ano ilalagay para naman sa pag-uwi ko gagawan ko si nanay ng adobo. Emily said with a smile. Hawak nito ang isang kutsara at hinahalo ang sibuyas at bawang sa kawali. Adobong tuyo nga lang. Idinaan nito sa hagik-hik ang totoong pagkukwento ng kahirapan na tingin niya ay hindi naman kasinungalingan o paawa lang. Subay kang bata ka. Kapag naging stewardess ka na, yayaman ka na. Hindi na tuyo ang uulamin ng nanay mo. Sagot naman ng yaya Lerman niya. Ayoko na talaga yaya kasi ayokong matikman ni baby bunso kong naranasan kong hirap. Nalugaw sa umaga, lugaw sa tanghali tapos lugaw na naman sa gabi. Ang iya, may tao bang nabubuhay sa lugaw lang? Ano na ba dapat ang year mo? Ay naku yaya, kung dire-diretso ako, tapos na dapat ako ngayon. 15 po kasi ako nag-first year college at hindi naman po ako inabot ng K-12 program. Siyempre may summer classes kaya mabilis ako makakatapos. Kaya lang po, third year pa lang po ako ngayong pasukan kasi patigil-tigil ako at baka nga tumigil na naman ako dahil sa sitwasyon ko. Dinampot nito ang karneng baboy at inilagay sa kawali. Napatalon pa ito ng tumalsik ang olive oil. Basta makapagtapos ka, yun ang mahalaga. Opo, hindi ko susukuan yun yaya. Ang pagiging flight attendant ang susuko sa akin. Ganoon naman daw po ang buhay, sabi ni nanay. Lahat may hirap, hindi puro sarap. That's a lie. Kontra ng isip ni Gavin. Stay with me at araw-gabi na masarap. Ngumisi siya sa kapilyuhang naisip. Minsan nga po, inalok na ako maging kabit noong isa kong professor. Kwento pa nito kaya parang tumaas ang presyon niya. Sus, patawarin. Bulalas naman ang matanda. Opo, kaya lang hindi ko tinanggap. Tumigil na lang ako na isang SEM. Kapag naman nag-exam ako para sa scholarship programs ng gobyerno, hindi ako nakakapasa kasi wala naman po akong kapit. Tapos sumali din po ako sa dance troupe ng congressman. Tuwang-tuwa ako noong alukin po ako ng scholarship pero nadismaya ako kasi kapalit daw po noon ay ibabahay ako at aanakan kasi buog yung asawa niya. Diyos mio, 17 lang po ako noon yaya. Nalukot ang mukha ni Gavin. That's stupid. Hindi ko pa rin naman tinanggap yun kahit nalitong-lito na ako kasi may sakit na noon si nanay na TB. Nakuha niyo po sa paglalabada tapos pumamalansya ng mga tinahing uniforme ng isang sewing industry. Hindi niya kinaya kaya bumigay yung baga niya. Tapos naman makalipas ang ilang taon at noong gumaling ay may dumating na tiyonggo sa buhay ni nanay. Ayun, tumihaya siya ng tumihaya, di nabuntis. Tapos naman nilayasan ang impacto na yun kaya iyak nang iyak si nanay. Natigil na naman po ko sa pag-aaral kasi yung kinikita ko sa paglalabada ko ay pinabibili ko ng ulam ni nanay kasi naawa ko sa baby bunso ko na nasa tiyan niya. Mas pinipili ko na lang na huwag pumasok sa eskwela kasi magugutom sila. She snips. Pati nang yayalarman niya ay napasingot at nagpahid ng luha. Kapag oras na ng break, doon ako sa library kasi humikbi na ito kaya parang sumikip ang dibdib niya sa halip na pantalon. Kasi wala po akong pera na pambili ng snack. At kahit nakakagutom na, basta makapag-aral lang. Nahiya na nga ako sa mga best friend ko na lagi ako nalilibre kaya tinataguan ko na sila at nagbabasa na lang ako ng libro. He swallowed. He never experienced such things in his life. Nag-aaral siya noon sa UK at nakakasabay siya kahit sa mga anak ng royal family. Ito yata example ng buhay na hindi niya nakikita sa kabilang panig ng mundo. Kaya lang bakit parang masayahin itong babae kahit nahikaho sa buhay? Naiiyak ako sa buhay mo? Sagot ng matanda habang siya naman ay nakatago lang sa may gilid ng pinto at nakikinig habang nakapamulsa at patitig-titig sa kabuuan ni Emily na nakatalikod naman at papunas-punas ng luha habang hinahalo ang niluluto. Hanggang sa napansin niya ang suot noon na bestidang bulaklaki na kulay pula at puti. Bestida iyon ng mommy niya at bagay na bagay dito. Hindi ito mukhang babaeng galing sa hirap at sabi ay naglalabada. And who will not offer her dirty deals? She is so beautiful and so hard to ignore. Parang napakaswerte pa nga niya at siya ang nakauna. Kaya nga pinaspasan na niya kahit nga pumapalaho ng iyak para hindi na mapunta pa sa iba. At kung pag-aaralan ang mukha at panlabas na kaanyuan nito, ay hindi rin yata siya makakapaniwala na ito ang totoong nagturok sa daddy niya ng potassium chloride.
And why would she, if she said that all the dirtiest offers in the world were laid in front of her very eye, but chose to turn them down? Congressman na nga nag-alok na ibahay. Kung ibang babae lang ay sasama na at magiging praktikal, pero bakit ngayon ay napunta pa sa kamay niya? Hindi ko alam kung paano rin nga ako napunta sa ganito, Yaya, na nagawang ibenta ang sarili. Kasi awang-awa po ako sa nanay noong nalaman ko na may mayoma siya tapos mga anak na. Sumingot na naman ang dalawa. Hindi kaya ang pait na ng ulam dahil puro mapait ang kwento habang nagluluto. Lihim pa po itong pagpasok sa club ko. Kasi siguradong hindi lang kurot sa singit ang aabutin ko sa dalawa kong tiya at sa nanay ko kasi kahit na mga hostess din ang dalawa kong tiyang, mahal po nila ako kasi ako naman ang kaisa-isa nilang pamangkin. Kaya lang sabi ko, mas mahalaga ang buhay ng nanay ko kaysa sa puri ko bilang babae. Humagulhol ito ng iyak kaya dismayado siyang umiling kasi hindi niya alam kung anong nararamdaman niya. Sabi ko, ang puri talaga naman ay nawawala talaga kapag nagkaasawa na. Kaya lang ang buhay ng nanay ko at kapatid ko hindi mapapalitan kahit 1,000,000 puri pa. Jesus, napalunok na siya. He can't bear to hear such words anymore. Papaalis na sana siya nang bigla namang tumunog ang cellphone niya sa bulsa. Shit. Sabay na napalingon ang dalawa sa may pintuan kaya hindi na siya nakatakas pa. Kanina ka pa ba dyan? Chismosong bata ka na yata, Gavin, at hindi ko alam na may ugali kang ganyan. Anang yaya niya na sinundan pa ng pagsinghot. Tinagasan niya ng mukha kahit nasa kauna-unahang pagkakataon ay parang nalito siya. Cellphone ko yung tunog na yan ah. Sita naman ni Emily sa kanya na parang baliwala naman ang sinabi ni Lerma. Wow, would I even eavesdrop? Kanina patawag ng tawag ang kung sinong pilato kay Emily at ibibigay ko lang ito sa cellphone niya. Dinukot niya ang cellphone para maisalba ang sarili. Wala sa isip na iniabot niya yun sa dalaga na nakatitig sa mukha niya habang hawak ang shanse. 5 minutes to answer the call, he declared but she just pouted. Tinignan nito ang screen ng aparato at kung bakit bigla itong ngumiti ng maganda at kumisla pa yata ang mga mata sa guni-guni niya. Si Prof kong pogi! Diyos ko! Nayakap dito ang cellphone at parang idinuyan kaagad sa alapaap habang nakatirik ang mga mata. Mamaya, siya naman magpapatirik noon para wala nang pakinabangan ang prof na pogi daw. No one is more handsome than Gavin, and he'll prove her that he is better in all aspects. Gavin, lips curl annoyingly. He wanted to grab the phone and say that he'd changed his mind. No more phone calls. Damn it. Natilihan sa Emily na sumilip siya sa pintuan ng guest room kinagabihan at nakita niya isang bulto na lalaki na nakatayo sa may barindilya ng balcony habang walang humpay sa pagtungga ng alak. Malamlam na ang ilaw pero kilalang kilala niya ang kabuuan ng lalaki. Si Gavin o si Dark. Hindi niya alam kung alin ang totoo nitong pangalan at ni apelyido nga ay hindi rin niya alam. Natuwa naman siya kanina dahil parang nasarapan naman ito sa luto niya at pati ang mga kasamahan. Kaya lang bakit nang dumating ang abogado ay parang nag-umpisa na itong malungkot at hindi maipinta ang mukha. Marunong din pala itong malungkot. Nakagat niya ang daliri ng parang magpahid ito ng mata. Umiyak ba ito? Patingin-tingin ito sa napakalawak na kabuuan ng second floor. Tapos ay tutungga ng alak sa bote. Ngayon, habang nakatingin siya dito ay hindi isang madilim na tao ang tingin niya sa lalaki. A man whose dark doesn't know how to cry. And the fact that Gavin is crying tonight, he isn't really dark. Ano siya, Emily? Tanong niya sa isip. Light siya, light. Napahagikik siya. Maya-maya pa inilaklak na nito ng tuluyan ang laman ng bote hanggang sa maubos na talaga. Tapos ay tumayo na ito ng tuwid at saka iniliyad ang malapad na dibdib. Ayun, balik na naman ito sa pagiging brusko at parang walang sasantuhin kahit napilik mata ng tao. Basta na lang nito inalapag ang bote sa center table at saka pumihit. Inay. Nagmamadali na siyang tumago sa may gilid ng pinto dahil baka puntahan na siya. Pero sinilip niya ulit ito at sa kwarto yata nito ito papunta. Sa totoo lang ay kanina pa rin siya hindi makatulog dahil nga palakad-lakad siya sa loob ng kwarto. Kaya nga napasilip siya sa pintuan. Ngayon kasi ang sabi ni Gavin na ihanda niya ang sarili niya. At anong ginawa niyang paghahanda? Wala. Hindi siya nagsipilyo, hindi siya naghilamos at mas lalong hindi siya nagpalit ng panty.
Maanong maamoy nito na malabinagoongan ang kanya sa oras na hawi ng bestida at panty niya. Diligtas siya. Kung naisip lang niya kaagad sana, 3 araw siyang hindi naghugas ng pagkababae niya. Nakakatawa nga ang sarili niya na ang lakas ng loob na mangontrata pero naman parang ayaw niya itong palapitin at mas binabalak niyang madismaya si Gavin. Kapag nabandutan ito sa kanya ay baka palayain na siya at mawala ng interest nito. Kaya lang paano mawawala ang pambibintang nito sa kanya? Parehas pa ang dalawa ng Erica na iyon na kung makapagsalita sa kanya ay para siyang walang damdamin. Bilang na daw ang oras niya. Hindi naman talaga siya interesado sa 30,000 kaya lang kinagat ni Gavin ang kontrata niya kaya ngayon nga siya. Emily cringed when she felt body pains and lightheadedness. It's been another week and Gavin often just comes in, handling bundle of money and of course, his sachets of condoms. Kapag ganoon na ay hindi na siya kumikilos at hinahayaan na lang niya na hubaran siya ng binata. At sa pagising niya sa umaga, as usual, ang tanging naiiwan sa kanya ay nalalatang mga tuhod at pagod na katawan. Wala na ito sa pagmulat ng mga mata niya at amoy na lang sa higaan ang naiiwan at nakadikit sa katawan niya. She glances at the bedside table and there was her bundle of money at puro 1,000. Gusto niya ring tanungin ang sarili niya kung hanggang kailan silang ganoon ni Gavin. Halos 3 linggo nang nakalilipas simula nang mapunta siya sa poder nito at hanggang sa mga oras na iyon ay wala naman siyang balita tungkol sa kaso ng ama nito. Hindi niya alam kung ano na ang lagay niya at kung malilinis pa ba niya ang pangalan. Naupo siya at kinuha ang rosary na nasa drawer. Ibinigay iyon sa kanya ng kanyang yaya Lerma at palagi niyang hawak kapag magdarasal siya. She heaved a sigh, seeing those bundles of money inside the drawer. Kinuha na rin niya ang nasa ibabaw ng mesa at isinaksak sa loob. She counted it mentally and had 10 bundles already in 2 weeks. Dapat pala may padala na niya sa nanay niya. Nagmamadali niyang isinara iyon at ipinikit ang mga mata para magdasal pero nasa kalahatian siya ng pagkausap sa Diyos ay narinig niya ang walang kasinlakas na pagbukas ng pintuan na parang bumangga pa sa pader. Get up! Boses iyon ni Gavin pero hindi siya nagmulat ng mga mata. Nagpatuloy siya sa pagdarasal hanggang sa lumapit na ang boses sa may kama. Get up now! Excuse me po, Padre Jesus. I'll just deal with this monster. Emily curtly opened her eyes and glared at Gavin. Ano ba? Nagdarasal ako? Wala ka bang religion subject at ethics? Inis na angil niya rito. Sa mga linggong nagdaan ay nakasanayan na rin niya na makipagbangayan dito at away-awayin ito parati. Kaya lang wala namang epekto iyon dahil hindi naman siya nito pinalalayas. Matigas ang mga pangang tumitig ito sa kanya pero hindi siya bumawi ng tingin. I am in a hurry and I don't have a lifetime waiting for you downstairs when you will decide to calm down and join me. O bakit? Tapos na naman na tayo kagabi. Heto nga't nakabuyang-yang pa ako. Huwag mong sabihin na titihaya o tutuwad na naman ako sa kusina o sa dining room. Inis na paklin niya at walang habas niyang init siya ang kumot na tumatakip sa katawan niya. Gavin swallowed as he gave her a full scan. Have you lost your mind, woman? Masyado ka bang nasasarapan para makalimutan mo na ngayon ang alis natin sa mansyon? Masyado kang nawiwili sa akin? Come on. This won't last forever. Buong pagmamayabang nasabi nito sa kanya at sa inis niya ay nagpanting ang tenga niya kaya walang pangingimi na nasampal ni si Gavin. Kita niyang gumalaw ang panga nito pero hindi siya natakot at hindi rin naman siya sinaktan. Why not spare me free? Subukan mo kong palayain at nang makita mong sampal sa mukha mo ang mga sinasabi mo. Hindi ako manghihinayang sa'yo. Anong problema mo? Did I even beg you to wait for me? Ang dami mong tauhan. Pwede ako sa kanilang sumabay para hindi makawala sa malagintaw mong oras. Mataray na sagot niya at sa kanya ito iniwan. Kasalanan ko ba na para akong direktang tinatamaan ng pinakamalakas na lindol kapag nandito ka sa guest room? Ang kapal mo. You keep on keeping my brain out and you'll blame me for not remembering you're stupid. She quotes, lipat bahay? Akala yata nito hindi siya lalaban ng Inglesan. Pero bakit nasaktan siya? Pilit niya iyong binaliwala dahil tama naman ito. Walang forever ang kung ano meron sila at hihintayin niya na magsawa na ito sa kanya. O baka nga nagsasawa na kaya nakakapagsalita ng mga ganoong bagay na hindi alam kung makakasakit o hindi. Sana nga magsawa na para makalaya na siya.
Matapos niyang maligo ay nagbihis siya. Hindi niya alam kung sino nag-iwan ng isang jumpsuit sa banyo pero parang sukat na sukat sa kanya at ang ganda. Wala na si Gavin paglabas niya at bag na lang ang nasa ibabaw ng kama. Kinuha niya kasi wala naman laman at inilagay niya ang mga pera na ibinigay sa kanya ni Gavin at hawak lang ang rosary na iniwan sa kanya ng matandang katulong. Lumabas siya ng kwarto matapos natingnan ng kabuuan noon. Parang kailan lang ay malaimpyernong kwarto iyon para sa kanya. Hanggang sa paunti-unti niyang nakita ang kulay. Kaya lang, kailangan na rin niyang iwanan at isipin na lahat ng pangit na nangyari doon ay parang bangungot lang. Bye, Mr. Guestroom. Thank you for accommodating me here. Ikaw ang saksi sa lahat ng kademonyuhan, luha at ngiti ko. Isama mo na rin yung mga ungol nitong huli. Napahagikik siya sa sariling kalokohan. Humakbang na siya at nadaanan ang bukas na pintuan ng kwarto ni Erica. Lalagpas na sana siya pero bigla siyang napatigil sa paghakbang nang makita niya sa sulok ng mga mata na hindi lang iisang tao ang nasa loob kung hindi dalawa. Agad siyang tumingin at sa panghihilakbot niya ay si Gavin ang kasama ni Erica sa loob ng kwarto noon at naghahalikan ang dalawa. Parang binuhusan siya ng yelo dahil pangahas si Gavin na humahaplos sa katawan ng babae at pilit naman na isinasampay ng isa ang binti sa bewang ng lalaki. Hindi lang kilabot ang naramdaman niya kung hindi pandidiri. Kagad siyang napatakbo pababa ng hagdan. Kaya ba mainit ang ulo sa pag-alis nila sa mansyon ay dahil may iwan na si Erica? Hindi alam ni Emily ang tunay na dahilan kung bakit silang aalis sa mansyon. Siguro iyon ang nakalagay sa last will ng daddy ni Gavin at hindi dito ibinigay ang kinalakhang bahay. Wala naman siyang itinatanong at wala naman din na ikinukwento sa kanya dahil pumapasok lang sa kwarto niya ang lalaki ay kapag huhubaran siya at pahihiyawin sa kama. Pero bakit ang sakit sa loob niya? Parang ang sakit sa pakiramdam na ganoon na lang yata talaga ang halaga niya. Isang babaeng binili, binayaran para mapagparausan. She felt a sudden longing for her mother again. Kung sana nandyan lang ang nanay niya ay may yayakap sa kanya. Tuloy-tuloy na lang siya sa may pintuan at lumabas ng kabahayan. Nasa labas ang 3 tauhan ni Gavin kaya tahimik na tumigil siya sa may portiko at doon na lang maghihintay. Sasakay ka na ba, Miss Chinita? Tanong ni Greg sa kanya pero umiling siya sa yumuko. Hindi maalis sa isip niyang itsura ng dalawa ni Gavin at Erica habang parehas na sabik na naghahalikan. Palagay niya ay mas malala pa doon ang nangyayari nitong mga nakaraang araw. Baka kapag hindi siya pwede ay ang babae ang pinapasok sa kwarto at pinakikialaman. Nakakadiri. Sariling madrasta pa rin niya ito kahit pasabihin pang patay na si Senyor Abelardo. Pero hindi naman magkaano-ano ang dalawa kaya pwede naman talagang maghalikan at magyakapan. Wala pa isang minuto ay parang simbilis ng hangin na dumaan sa Gavin sa tagiliran niya at parang ang sama-sama ng tabas ng mukha. Nahabol na lang niya ito ng tingin hanggang sa tumayo ito sa tabi ng itim na mamahaling kotse. Sakay! Galit na tumingin ito sa kanya. Anong problema nito? Mabilis siyang kumilos ng lalong magbaga ang tingin nito sa kabuuan niya. Problema mo? Hindi kita inaano. She snarled as she hopped inside the car. Napapitlag pa si Emily nang ibalibag nito ang pinto ng sakyan. Nakapanya kaagad ang dibdib sa takot na kamuntik pa yata siyang maipit. Tahimik niya itong tiningnan nang sumakay ito sa driver's side habang magkadikit na ang mga kilay. Hanggang sa sampalin nito ang manibela kaya nanlaki ang mga mata niya. She gulped when he looked at her and drew closer. Nahigit niya ang paghinga at kaagad na naiatras ang ulo pero nang bumalik sa isip niya ang nakita niya sa kwarto ni Erica, yumuko siya at umiwas ng tingin. Gavin never spoke. He just snuffled the seatbelt and locked it. She was quite shocked. He opened the door for her, fastened her seatbelt, and these past few days, she's been noticing that he usually drives home for a 10-minute snack or a coffee. Wala yatang kape sa opisina nito kaya umuwi pa para lang uminom ng kape at pati na siya ay sapilitan din na pinaiinom o kaya pinakakain kahit na kakakain pa lang naman niya. Si Yaya. Mahinang tanong niya rito habang yakap niya ang bag at ito naman ay iniaatras na ang kotse. She glanced at him through her lashes and rested her chin on her bag. Ako nandito. Makuntaanto ka. Masungit na sagot ni Gavin na nagpasimangot sa kanya. Masungit talaga. Hindi naman inaano. Inaano ba kita? Para ka naman syunga. Ikaw ang kumakapagsalita ay sobra tapos ako susungitan mo kung hinahanap ko si Yaya? Oh, shut up. Inis na sagot din ito kaya hinambalos niya ito ng bag. Kung inakala nito na magpapatalo pa siya, hindi na. Shut up ka rin.
Ganding sigaw niya kaya nagkatinginan sila at parehas na nagbabaga ang mga mata. She never withdrew her gaze and Gavin was the one who did and accompanied it with a deep sigh. "If you think you're going crazy, what will you do then?" Biglang tanong na nito sa kanya kaya kumalma na din siya. Kanino naman ito nababaliw? Kay Erica? E di papasok ko sa mental. Piloso pong sagot niya pero sinulyapan siya nito sa salamin ng kotse at hindi kaaya-aya ang titig nito. Napakamot sa Emily sa ulo. Bakit ba kung tinatanong mo? Hindi naman ako baliw. Ang galing mo. Sobra ka na. Una ang bintang mo, mamamatay tao ako. Ngayon baliw na? Ikaw parang baliw. Pabulong na sabi niya sa mga huling salita. Ay, maybe Bulong din ito na parang suklam na suklam ang muka. Parang tanga. Delikado na yan. Pa-check up tayo sa mental. Sasamahin kita. Pinigil niya ang paghagikik dahil lalo lang itong mapipikon sigurado. Pero kahit paano ay natuwa siya. Unang beses iyon na humingi ito ng opinyon sa kanya. Kaya lang ang hirap naman ng tanong kasi hindi pa naman niya nararanasan kung paano mabaliw. Bakit siya tinatanong nito? I don't need a check-up. I'll surpass this shit. And I'll do everything to overcome this shit. Sinampal ulit nito manibela ng sakyan. Shit. Gaya din niya sa isip. Pumapag-ibig lang sa madrastan, sungit-sungit na. At wrong consultation din naman ito kasi hindi pa naman siya pumapag-ibig kaya anong malay niya? Ang professor pogi niya, crush lang naman iyon at hindi rin niya alam kung pagbibigyan niya kasi ang sabi kapag minsan na ibinigay sa kanya ni Gavin ang cellphone at nagkakatag sila ng prof niya ng palihim, ay liligawan na daw siya sa pasukan. Sumulyap siya sa binata na nakasimangot pa rin at parang problemado talaga kaya naisip niyang asarin sa pagkanta. Stop it! You're making it worse! Saway nito sa kanya kaya napahagikik siya. Ang tanda mo na para pumag-ibig. Wala ka bang first love kaya problemado ka? Tapos complicated pa? Kibit balikat niya. Pwede naman itong asawahin sa Erica kasi hindi naman magkadugo ang dalawa. Ewan lang niya sa batas kung tatanggapin. Wala akong sinabi na pumapag-ibig ako. Manahimik ka na kung ayaw mong ako ang magpatahimik sa'yo. Di wag. Napalabi siya at saka sumulyap sa salamin. Nakatitig na naman ito sa mukha niya kaya sumimangot siya. Dapat tumigil na ito sa panggagamit sa kanya kung mahal nito si Erica. Ano na lang sasabihin na babae na iyon? Kahit naman siya hindi maniniwala kung ang lalaki nagmamahal sa kanya ay hubad ng ibang babae. Pumapag-ibig? Well, shit. Hindi niya matatanggap na pumapag-ibig na siya at mas lalong hindi niya matatanggap na sa babaeng suspect iyon sa pagkamatay ng ama niya. Sa babaeng binibili niya ang serbisyo sa kama at halos sukahan niya ng mga nakakainsultong salita. Isang linggo na siyang parang siraulo na umuwi sa bahay para sa 10 minutong quickie na kahit naliligo sa Emily ay walang pakundangan niyang pinapasok sa banyo at basta na lang itinutulak sa pader at pinararausan. And he's quite satisfied with her responses. Isang linggo na rin siyang dakilang chismoso na nakikinig ng palihim sa mga kwento nito sa Yaya Lermania. And unfortunately, the problem is he finds himself smiling at her crazy jokes and his heart clogs when she cries. Even when he's at work, he's out of his total senses and more often fussier than before. Hila-hila siya ng paa niya papauwi at kapag umuwi na siya ay sa halip na sa kwarto niya, siya tutuloy sa guest room na ang punta niya. At first, he had thought he just needed sex and threw that stupidity out of his balls, but lately, he has proven himself wrong. And when is that? Nang pumasok siya sa guest room at inabutan niyang tulog si Emily habang nakadapa, he had touched her body. Yes, from her soles up to her legs and thighs, her sexy butt and slim waist, bare back, shoulder and neck. Gavin never thought that he'd get contented by just touching a woman's body and staring at the most innocent face he had ever seen on planet Earth. Well, the truth is, his body was thriving inside his brief. And now, what? Hindi na naman siya matahimik na nandito ito ngayon sa tabi niya at inaasar siya. It has been her joyful habit to always drive him irritated. Walang araw na hindi siya nito idinadaan sa asar at siya naman as usual ay tahimik lang pero may mga pagkakataon na tawang-tawa na siya pero pigil na pigil niya ang sarili.
And she's becoming his weakness and he doesn't love that idea. Ayaw niyang magpatalo sa kahit na kanino dahil siguradong hindi maganda ang magiging resulta sa bandang huli. Ayaw niyang maging talunan at ang mas malala ay matalo ng isang babae na hindi pa niya lubos na kilala at matalo ng lintik na pag-ibig daw na iyon. His lips curl annoyingly. Stupid. He has to stop all that alien feeling inside him. If he has to lessen the nights of using her, he'll do it. And once he's done with his investigation, he'll sue her away. Marami pa namang babae na pwedeng mapagpalipasan ng oras at yun na lang ang babayaran niya. O kaya, kakamayin na muna niya. Ang nakakainis lang dahil bakit parang hindi na niya gustong humalik pa ng ibang babae. Kaya sinubukan niya sa sariling madrasa na kahit paano ay tinitigasan din siya kapag nakikita niyang halos subad na noon sa harap niya. Pero kanina halos masuka pa siya sa pagpupumilit niya sa sariling haplusin at halikan si Erica. Hindi naman siya ganoon dati kapag may babaeng maganda. Kulang ang sabihin na tumatayo ang pagkalalaki niya. Kumakawala pa. Pero kanina alam niyang hindi si Emily ang hinahalikan at hinahawakan niya. Alam niya at hinahanap ng pesting nguso niya ang lasa ng bibig nito at ng kamay niya ang hugis ng katawan na parang kabisadong kabisado na niya. Gigil na kinagat ni Gavin ang labi saka walang kontrol na gumalaw ang mga mata niya papunta sa dalaga. Dalagang hindi niya alam kung kasumpa-sumpa ang ganda o baka totoo ang Serena na nagkatawang tao para lang paibigin siya. Paibigin? What the hell, Dark? Do you believe in sirens? Parang sento-sentong tanong niya at parang gusto niyang pagsisihan na nagtanong pa siya, lalo na nang humagikik na naman si Emily. Fan ka pala ng mga kwentong pambata? She chuckles. Lalong bumalikwas ang manipis niyang labi at inis na ibinaling ang mukha sa side mirror. Forget it. Wisit na sagot niya. From now on, ayoko maririnig na tumatawa ka. Okay, makikita na ngumingiti ka. That's right, because he's being mesmerized and his manhood turns when she smiles and giggles. Hindi ako bato para hindi ngumiti at tumawa. Kung ano man ang trip mo, suluhin mo na lang dahil hindi ako katulad mo na gentleman nga ang yabang naman. Irap nito sa kanya. Namumuro na ito sa pagsagot-sagot sa kanya talaga. Bagay na hindi nagagawa ng kahit na sino maliban sa matandang yaya niya. Sa opisina kapag tumitingin na siya ng masama, tumatalikod na ang mga tao. Samantalang si Emily kapag tumingin siya ng masama, dinadaldalan siya. That's just so great, Dark. So great. Hindi ako naniniwala sa Serena. Kapag Juan ay sabi ng dalaga matapos siyang daldalan. Kalokohan lang iyon. It's part of mythology. For me, there's only one God. No gods and goddesses. No nymphs, which are the sirens. At ano ka sa tingin mo, witch? Kung hindi ka Serena na nakakasira ng ulo ang ganda, magkukulam ka? Nailing siya sa sagot ng isip niya. Bakit mo tinatanong? Nakakita ka na ba? Tumingin ito sa kanya sa salamin. Oo, katabi ko. Umiling siya. He just can't accept the truth that it's now easy for him to leave the place where he spent his entire life, and that's all because he will bring a woman in his new house. Noong una, parang ang hirap tanggapin na hindi ipinamana sa kanya ng ama niya ang kaisa-isang mansyon ng mga magulang niya na paborito niya dahil doon siya lumaki at doon nagkaisip. Lahat ng alaala ng mommy niya ay doon nakapalibot pero mas pinili ng daddy niya na ibigay iyon kay Erica. Bagay na hindi niya inakalang iiyakan niya. It seems like he's about to leave his mother there, but as days pass by, he bit by bit learns how to accept it and understand the reason why his dad had to do such thing. Ang kaisa-isang mansyon na pag-aari ko sa una kong asawa na hindi ko magawang iwanan dahil sa lahat ng alaala niya ay nandoon, ay ibinibigay ko na kay Erica Arcangel Esconde. Sa kadahilanan na gusto ko nang tumira sa bagong bahay ang kaisa-isa kong anak. Gusto kong makalimutan niya ang lahat ng mapait na nangyari sa bahay niya. Simula nang makomatose ang mommy niya. Nag-agaw buhay siya at naging isang Dark Esconde sa kanyang pagising. I want my son to remain as Calvin and not to dig the real meaning of his name and live with it. Because of this, I want him to live anew in a place where I so-called Light Mansion. A mansion which I built for him when he's only 21 years old. Pwede ba magtanong na hindi pa angil ang sagot mo?
She beams. Wala siyang sagot maliban sa isang sulyap. Ayaw niyang aminin na kinakain niya ang lahat ng salita at ang sampal ni Emily sa kanya kanina ay dakilang pampagising. Spare me free, para makita natin na sampal sa'yo lahat ng salita mo. That's so true. Totoong siya ang maghahanap dito at hindi ito ang maghahanap sa kanya. Hindi na ito nagtanong kaya napilitan siyang magsalita. Fire your question away. He made it clear. Baka ang akala nitong hindi niya pagsagot ay ayaw niya itong magtanong. Saan tayo lilipat? She glances at him. QC. Malayo-layo pala. Pwedeng matulog muna. Antok pa ako. Ewan niya kung bakit napangiti siya kaya ibinaling pa niya ang mukha dahil gusto niyang itago. Paano hindi aantukin? Alauna na, binibra pa niya. Puyat pa nga din siya at hindi na siya nakatulog pagkatapos. Napaisip na siya at halo-halo ang mga ideya sa utak niya at maya't-maya ang tingin niya sa mukha ni Emily habang tulog sa ilalim ng malamlam na lampshade. At sino makakatulog nang sa kasarapan ng paghihilik nito ay bumaling papaharap sa kanya at niyakap siya habang nakasiksik ang mukha sa may kilikili niya. Parang tinambol ng husto ang dibdib niya dahil doon at hindi niya alam kung bakit. He was nervous for an unknown reason. Was it because of drinking too much caffeinated coffee? He never knew. Matutulog ako ha? Malambing na tanong nito sa kanya at saka ngumisi pa. He blinks when he noticed her bright smile and beautiful teeth. Mukhang inaalagaan nito ng husto para yata sa pagiging flight attendant nito sa hinaharap. At kung ano ang mas nakakatuwa sa ugali nito ay ang matatag na determinasyon na sa kabila ng sobrang hirap sa buhay ay nagpupumilit na makapagtapos. God, how can a woman like her kill an old man like his dad? Lahat ng benefit ay pwede na nitong makuha noon sa mga matatandang nag-aalok ng tulong kapalit ng sex. Kaya lang mas pinili pa rin na maglabada at mag-sideline para lang may pambaon sa eskwela.